Magandang araw po ulit sa ating lahat. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay kung paano natin tatanggalin yung nailagay natin dating password din sa ating data entry module. Yung iba kasi, ang ginagawa nila kapag nakakalimutan nila yung linagay nilang username saka password dito sa ating data entry module, ang ginagawa nila, nag-uninstall na po sila ng data entry module and then magre-reinstall. Ang problema kapag ganun yung gagawin natin, madedelete po yung mga dating na encode na po natin dito sa data entry module natin. So ngayon, pag-uusapan natin kung paano i-reset yung password, kung paano i-reset yung username niya. For example po, ang dating ginamit natin ay BIR, ang ating username, and then yung password po natin is BIR din. So kapag ka-clinic po kasi natin yan, di ba lalabas na po yung ating data entry module po natin, yung sa first na profile niya, profile view niya. So, paano kapag nakalimutan natin? For example, nag-open tayo ng data entry module natin and then hindi na natin alam yung username saka password. Paano natin siya may re-reset? Hindi tayo makakapasok mismo dun sa main functionalities po ng ating data entry module. Simple lang po. Para po ma-reset po natin yung username password, punta lang po tayo dun sa ating Drive C. So, dun sa my computer po natin. Then, hanapin lang po natin yung Drive C po natin. So, ang Drive C po natin to. Kung makikita nyo, meron tayong Acer. Tapos may naka-parenthesis po na C. Ito po yung Drive C natin. Or dito po natin siya makikita. Then, double-click lang po natin yan. And then, hanapin lang po natin yung folder na BIR Alpha 70. So, double-click lang po natin yung BIR Alpha 70. And then, hanapin po natin yung folder na data. So, nandito po yung folder na data. Double-click lang po natin siya. And then punta tayo sa pinakababa. Meron tayong makikita dito, US Aspalog ang nakalagay or .aspalog.cdx or aspalog.dbf. So US username and then yung password and then login. Yan po yung ibig sabihin ng aspalog.dbf. Anong gagawin natin? Click lang po natin yung aspalog and then i-click po natin yung delete. Kapag na-delete na po yung aspalag.dbf, pwede na po tayong bumalik dun sa ating system ng data entry module natin. So pagka-click po natin ng data entry alpha list module natin, tayo na po yung ulit maglalagay ng ating bagong username saka password. So i-try po natin, BIR. Then for example, ayoko na maglagay ng password. So lalagay lang po natin, click lang po natin yung okay. And then yan po. Para po ma-reset na po natin yung ating username saka yung password po natin. Maraming salamat po.